Hi guys! Welcome back to my channel. I'm Junior Benz, and for this episode ay pag-uusapan natin itong program ng government, yung mga pabahay. So I'd like to share with you this video, pero before that, let me explain to you a very short explanation about this program ng government. So meron po tayong program ng government ngayon na tinatawag nilang 4PH. So ano nga bang ibig sabihin nito? So ang 4PH, Pambansang Pabahay Program, led by DHSUD, helps Filipino Pag-ibig members achieve home ownership by offering government subsidies for affordable housing units, facilitating loans through Pag-ibig, and promoting development of green, amenity-filled communities. So basically guys, kaya mura ito dahil subsidized ng government yung units na kukunin natin. So in this video ay alamin natin kung ano yung mga eligibility requirement for this program, and at the same time kung saan yung mga available or ongoing projects na ginawa ngayon. Anyway, sa video din na i-attach ko dito ay in-explain nila kung ano yung mga program na ito at ano yung mga gagawin natin para tayo ay maka-avail sa program. But before that, let me just tell you kung ano yung mga eligibility requirements. Number 1 is Filipino citizen. Number 2 is endorsement from the following. Either pwede sa LGU, pwede sa DHSUD, and NGA. Then income classification. Number 4, active Pag-ibig member with at least 24 months ng remittance. And then number 5 is no outstanding Pag-ibig short-term loan. Number 6 is legal capacity. Number 7, age limit mo ay 65 years old, below, not more than 70 years old at the loan of maturity. So, walang Pag-ibig account na foreclose or canceled. And number 9 is walang Pag-ibig default or passion in pago. So, yun lang yung mga requirements. Kasi, ang program na ito ay basically, ano siya sa Pag-ibig. So, kaya yun ang ang kagandahan na talagang meron dapat tayong mga account for Pag-ibig para kung merong mga update ng government, makaka-avail tayo. Then, saan yung mga projects na available ngayon? So, meron po tayong 14 so far ang nakalista dito sa website nila. So, ongoing projects is nasa Palayan City, Nueva Ecija, sa Isabela, Ilagan City, Isabela, San Fernando City, Pampanga, Candaba, Pampanga, Bukawi, Bulacan, Quezon City, Alitagtag, Batangas, Minalin, Pampanga, Tanawan City, Batangas, Binyan City, Laguna, Bacolod City, Negros Occidental, Taguluan, Misamis Oriental, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Davao City, Davao del Sur. So basically, those are the ongoing projects available based sa website ng DHSUD at sa video na rin. And for explanation regarding this program, panoorin itong video na ito dahil you will learn that meron palang program ngayon sa government na pabahay at ang ganda po makapag-avail sana kayo. So just watch and continue to watch this video, and later on we will delve on these projects ng government natin at i-explain po natin para marami tayong para magkaroon tayo ng kaalaman regarding this program. And for now, ito lang muna yung ating information at isi-share sa inyo. So let's go. Magandang balita para sa mga nagnanais na magkaroon ng disente at abot-kayang pabahay. Narito na ang programa ng gobyerno sa pangunguna ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Ang tawag sa programang ito ay ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH Program sa pamumuno ni Secretary Rizalino Jerry Acusar. Ang layunin nito ay matugunan ang milyong-milyong kakulangan sa pabahay sa pamamagitan ng in-city relocation. Taon-taon, patuloy na lumolobo ang bilang ng mga walang matirahan sa bansa. Nananatiling lugmok ang buhay ng marami sa ating mga kababayan dahil sa lumalalang problema sa pabahay. Nag-aalala kung may ligtas at komportableng masisilungan sa tuwing matatapos ang mahabang araw ng pagsasakripisyo para sa pamilya. Sa pinakahuling tala, 6.5 million housing units ang pangangailangan sa bansa. Para sa iba, wala ng pag-asa.
Ito ang naging sandigan ng pagbuo ng flagship program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Layo ng programa na tugunan ang pangangailangan sa pabahay sa bansa, lalong-lalo na para sa mga higit na nangangailangan, ang mga maralita nating kababayan. Sa pangunguna ng Department of Human Settlements and Urban Development, kasama ang key shelter agencies, local government units, government financial institutions at private sector, tutugunan ang dalawang pangunahing balakid sa sektor ng pabahay: affordability at access to fund. Sa ilalim ng Pambansang Pabahay, prioridad ng Administrasyong Marcos Jr. ang lahat ng Pilipino na nais magkabahay, lalo na ang urban poor, informal settler families, informal sectors, minimum wage earners, gayon din ang government employees, overseas Filipino workers, TNVS at PUV drivers at operators. Bilang panimula, papasok ang local o provincial LGU sa isang kasunduan o Memorandum of Understanding sa DHSUD. Kapag natukoy na ang project site ng LGU, magkakaroon na ng Memorandum of Agreement ang LGU at DHSUD para sa interest subsidy na susundan ng tripartite agreement kasama ang Pag-ibig Fund. Sa pagtutukoy naman ng mga benepisyaryo, aasikasuhin ng LGU ang pre-qualification stage patungo sa qualification stage ng DHSUD at approval ng Pag-ibig Fund. Samantala, para sa mga proyektong sisimula ng private developers at contractors, magkakaroon ng joint venture agreement na papasok sa public-private partnership. Dadaan ito sa DHSUD para matiyak ang documentation at compliance sa standards ng mga proyekto. Kasunod nito, maaari nang magsimula ang construction process. Sa parehong proseso, sasailalim sa qualification stage at approval ng Pag-ibig Fund ang lahat ng applications bago ang take-out. Narito ang kompletong checklist para sa local government units: letters of intent from LGU and developer, latest tax declaration, clear copy of OCT, TCT, free from liens, not for conversion, not agricultural free patent, not CLOA title, not under lis pendens litigation, zoning classification as residential, vicinity map, SB resolutions, bipartite, tripartite, clearances, location, DAR, environmental compliance certificate, LGU housing project proposal, conceptual design, site development plan, project profile of previous housing projects. Para naman sa mga proyektong sisimulan gamit ang privately owned land, narito ang listahan ng mga requirements: company, organization profile, proof of existence, resume, key officers, directors, technical staff, latest audited financial statements, income tax return for the past 3 years, auditor's report and certification, authorization and conduct investigation, bank financial statement, suppliers, certificate of winning bidders, ordinance of SB, SP for the project, at karagdagang Philippine Contractors Accreditation Board Certificate or PCAB para sa mga contractors. Sa pagpapatupad ng mga proyekto, kaagapay ang DHSUD sa lahat ng stages of development hanggang matupad ang pangarap na pabahay ng ating mga kababayan. Para maging benepisyaryo, maaaring lumapit sa inyong LGU para sa membership validation, compliance at consolidation ng listahan. Susuriin ang pre-qualified beneficiaries para sa endorsement sa DHSUD at i-validate naman ng Pag-ibig Fund. Kapag natukoy na ang qualified beneficiaries, maaari nang magkaroon ng individual turnover. Para sa eligibility requirements ng mga beneficiaries, narito ang listahan: Filipino citizen, endorsement mula sa alinman sa LGU, DHSUD o NGA, income classification, active Pag-ibig member with at least 24 months remittance, no outstanding Pag-ibig short-term loan, legal capacity, age limit na 65 years old and below at not more than 70 years old on loan maturity, no Pag-ibig account foreclosed o cancelled, no Pag-ibig default, dasyon and pago,
Patuloy ang pagpupursige ng DHSUD kasama ang mga partner organizations nito sa public at private sector upang matupad ang layon ng pambansang pabahay. Sa kasalukuyan, mayroon ng nasa 20 proyekto ang nasa iba't ibang stages ng development. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nakakamit ang adhikain na walang Pilipinong walang bahay sa sariling bayan. Kung kayo ay may katanungan, maaaring magsadya sa tanggapan ng DSUD sa DSUD Building, Kalayaan Avenue, Corner Mayaman Street, Diliman, Quezon City. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring kumontak sa mga sumusunod. Email info@dhsud.gov.ph. Website https://dhsud.gov.ph. Facebook o Twitter @dhsud.gov.ph. Contact number 8424-4070 or 0961-137-0196. And if you learned something else from this video, please give this video a thumbs up, comment below para ma-recommend po itong video natin at maraming makakaalam regarding this program. So I guess that's it for this episode. Have a great day and God bless. Bye!